Magandang hapon mga kapuso, pasintabi po sa sensitibong video na ito. Isang babaeng angkas sa motorsiklo ang dead on the spot sa disgrasya sa Laguna. Umailalim siya sa dump truck at nagulungan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Grabe, kawawa. Hati ang katawan ng datna ng mga otoridad ang isang babae sa Biñan, Laguna matapos magulungan ng dump truck umaga kahapon. Guys, may nasagasaan dito. Babae raw, turog-turog. Batay sa investigasyon ng Biñan City Police, nakaangkas sa motorsiklo ang biktima habang nasa National Highway sa Barangay Canlalay. Pero nang biglang huminto ang sinusundang jeep sa unahan, nawala ng kontrol ang motorsiklo. Sumemplang ito at humandusay ang mga sakay nito. Ligtas ang rider pero ang angkas niya pumailalim sa isang parating na dump truck. Rumesponde ang rescue team at mga otoridad sa insidente at dinala sa punerarya ang labi ng biktima. Tumakas ang nakasagasang driver at iniwan ang kanyang truck. Hinahanap na siya ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nabulabog ng sunog ang mahimbing sarang gabi ng ilang residente sa Malate, Maynila. Umabot sa 100 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog na iniimbisigahan kung sinadya. Nakatutok si Jomera Presto. Patulog na sana ang karamihan sa mga residente nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Leverisa sa Barangay 705, Malate, Maynila, pasado alas 9:30 kagabi. Ang 50 years old na si Mase, nasa taas na ng kanilang bahay nang biglang sumigaw ang kanyang pamangkin. Aso ko lang. Yung kapatid ko wala rin naligtas. Pagbaba ko, bigla na malakas ang apoy. Nagbabaksakan na po yung mga apoy eh. Nasunugan din ang mga residente na yan na galing sa kasal ng kanilang kamag-anak. Para maiwasan ang nakawan sa gitna ng sunog, 6 na pong tauhan ng Manila Police District ang nagbigay seguridad sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy kaya agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Tumagal na mahigit 2 oras ang sunog bago naapula dakong alas 12:03 ng hating gabi. Umabot sa halos 40 truck ng bombero ang rumesponde. Then meron po tayong 2 fire hydrant, so hindi tayo nahirapan sa water supply natin. More than 15 to 20, tinatayang 20 houses ang naapektuhan. Nakalabas naman lahat ng residente, lalo at dead end ang dulo ng iskinitang nasunog. Tinatayang aabot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Dito sa covered court na ito sa Barangay 720, pansamantalang manunuluyan ng mga residenteng nasunugan sa Barangay 705. Sabi ng MDSW, nasa 50 modular tents ang inilatag nila dito. Ang problema dahil masyadong maraming residente ang mga nasunugan, 2 pamilya ang maghahati sa isang tent. Base sa kanilang datos, aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pero ang apoy, posibleng nagsimula raw sa 2 residente. Hindi namin nakita, hindi na namin nahagilap kung nasaan sila pumunta eh. Parang sumibat. Natatakot siguro sa mga nadamay ng sunog, ganun. Baka bugbugin. Iniimbestigahan pa ng BFP at Manila Police District kung talaga bang sinadyang sunugin ang nasabing lugar. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kumpiskado sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan ang nasa 7 bilyong pisong halaga ng umano'y shabu. Nakalagay sa mga pakete ng tsaa mga kontrabando na posible raw isupply sa Metro Manila. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Huwebes nang masamsam sa bypass sa Barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan ang 125 kilos ng umano'y shabu na nakabalot sa mga plastic tea bag. 850 million pesos ang halaga ng mga iyan. Nadiskubre ito sa sasakyan ng inaresto nilang Chinese national at kasabwat na Pinoy. Ayon sa otoridad, inamin ng Chino na nagmula ang mga droga sa binili nitong warehouse sa Barangay Lawis sa bayan ng Labrador at i-deliver sana papuntang Metro Manila. Ang naturang bodega ang nilusob kagabi ng mga otoridad sa bisa ng search warrant. Kung meron pong tao, pwede pong pakibuksan itong gate nyo rito sa harap. Walang nadatnang tao roon pero tumambad ang mas marami pang pakete ng umano'y shabu. Sako-sako at halos 1 tonelada ang bigat. Ang halaga, hindi bababa sa 6 na bilyong piso. Nabigla po tayo na ganito po yung actually, mas pinaigting po natin yung anti-drugs natin.
Ang hinala ng PIDEA, posibleng kinukulang na raw ang supply ng droga sa Metro Manila, kaya talamak na namang muli ang distribution nito mula sa iba't ibang probinsya. At isa ang Pangasinan sa mga itinuturing umanong best route sa pagbabiyahe ng droga. Ito kasing Pangasinan is adjacent talaga dun sa usual na delivery route ng pinaghinalaan natin na big international syndicate, yung Triad. Kailangan magiging 2 steps ahead kami lagi. And this is a great challenge. Sa kabuuan, nasa 1,020 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon. Ang PIDEA at PNP, kapwa nag-iimbestiga na at tinutuntuan ang mga nasa likod ng mga kontrabando. Kung these illegal drugs, illegal substance will again plug the community, ano na mangyayari sa mga kababayan natin? Including those that were earlier seized when palutang-lutang dito from the western border of the Philippines, particularly Ilocos Norte, going to Zambales. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senador Chis Escudero kaugnay sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa isang government contractor. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inisyohan na ng show cause order si Escudero kahapon. Itinakda ang hearing sa October 13. Sabi ni Escudero sa isang pahayag, bukas siya sa pagkakataong patunayan na walang nalabag na batas sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Daw na lang sinabi ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na galing sa sarili niyang pera at hindi galing sa kumpanya ang donasyon. Hindi mapatahan ang 6 na taong gulang na si Ezia sa Cebu. Namatayan kasi siya ng alaga kasunod ng lindol nung Martes. Natagpuan niyang wala ng buhay ang alagang hamster na si Jelly Bean nang balikan ang kanilang bahay kinaumagahan. Nitong Mayo lang daw binili ng kanyang mga magulang si Jelly Bean. Sila mag-anak naman ay nasa mabuting kalagayan. Pero natutulog pa rin sila sa labas dahil hindi pa rin daw ligtas na manatili sa loob ng kanilang bahay. Bistado na sa illegal umanong pagbebenta ng armas at bala, nahulihan pa na mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang suspect na target ng CIDG sa Pampanga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng CIDG ang bahay na ito sa Angeles, Pampanga. You lead the team. Ang target, sangkot sa umunoy pagbibenta ng mga baril sa mga personalidad na sangkot umuno sa mga krimen. Sa tambak na gamit na ito ng suspect, nakita ang iba't ibang armas at mga bala na ibinibenta niya umano sa kanyang mga kliyente. Sa operasyon na ito, nakakumpiska ang ating mga operatiba ng 2 caliber 45 na baril, isang caliber 9mm, isang granada, isang long rifle na airsoft, mga magasin at bala para sa caliber 45, caliber 38, caliber 40, 9mm at M16. Ikinagulat pa ng mga pulis nang madiskubre sa gamit ng mga suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Napag-alaman natin na noong 2010 ay naaresto na rin siya sa kasong kidnapping. Tsaka noong 2020, siya rin ay naging subject ng search warrant sa parehas na kaso. Ito yung RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At noong March 2023, siya muli ay naaresto sa kasong kidnapping. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong ngayon sa CIDG Region 3. Isasalang sa ballistic examination ang mga nakumpiskang baril para matukoy kung nagamit ito sa mga shooting incident. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Bakas pa rin sa ilang lugar sa norte ang idinulot na pinsala ng Bagyong Paulo na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Unti-unting tinangay ng rumaragasang tubig sa ilog ang bahay na ito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dinig ang pagtangis ng mga residenteng nakalikas na bago pa umapaw ang ilog. Binaha naman ang tulay na yan sa bayan ng Bayumbong nang umapaw ang Cagayan River dahil sa lakas ng ulan. Sa Kasiguran, Aurora, lubog pa rin sa baha ang halos 20 bahay matapos manalasa ang Bagyong Paulo. Abot tuhod ang tubig sa ilang bahay. Hindi naman maaninag ang kalsada na tila binura ng tubig baha. Nagmistulang waterfalls naman ang baha sa pangunahing kalsada sa La Trinidad, Benguet. Sa Isabela, umapaw ang Pinakanawan River dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Itinambak naman sa kalsada ang sako-sakong basang palay ng mga magsasaka sa Cagayan. Halos padapain naman ng lakas ng hangin ang mga puno sa Lawag City, Ilocos Norte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. May bagong bagyo, mga kapuso. Ito po yung naunang binantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo 2,275 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, posible itong pumasok ng PAR sa mga susunod na araw. Samantala, wala nang direktang epekto sa bansa ang Bagyong Paulo na ngayon nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat ang nagpapaulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Localized thunderstorm naman ang nakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa ilang bahagi ng Benguet, Zambales, Oriental Mindoro at Batangas. May tsansa namang makaranas ng light to intense rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas sa Metro Manila. Tuloy ang pakikibaka para sa hustisya ng mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ngayong araw inilagak ang mga abo ng 8 biktima sa dambana ng paghilom. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasi 18 lang po yan. Tsaka isa pa, wala siyang alam doon sa gagawin sa kanya. Pinagkamalan po. Hindi po siya talaga yung hinahanap. Ilang taon nang lumipas pero masakit pa rin daw kay Nanay Normita Romero ang pagkamatay ng anak na si Adrian. Inilagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery sa Caloocan ang abo ni Adrian at ng 7 iba pang biktima umano ng extrajudicial killings. Natutuwa po ako dahil kahit papano po naanohan na po ng sarili niya pong libingan ng anak po. Hindi na po ako nangangamba. Mahigit 100 mga labi ng mga EJK victims ang narito ngayon sa dambana ng paghilom. Ayon sa mga pamilyang naulila, nakatutulong daw ito para sa kanilang payapang kalooban at patuloy na pakikipaglaban sa hustisya. Ibinalik natin sa urn at ngayon ay nilagay na sa mas permanenteng himlayan. Hindi na babagabag sa mga nanay kung saan at hanggang kailan ang pagkahimlay nila. Ngayon na nakaranas tayo ng hilom sa ating mga puso, baka naman pwedeng umabante tayo, umangat tayo at makiisa sa paghilom naman ng bansang sugatan. Para naman sa buhay ang People Power Campaign Network, malayo pa ang inaasam na hustisya para sa mga pamilya. Patuloy raw ang kanilang pagbabantay sa 3 counts ng murder na inihain ng prosecution sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Sa ICC po siguro medyo nakababahala na natuloy po yung pag-delay sa confirmation of charges hearings kay President Duterte. At least lumalapit pa rin tayo kahit paano dun sa hustisya. Pero sana matuloy na po ng yung pagdinig sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.